Okay mga kamads, mga kaibigan, welcome back to another Nepo Baby episode. Pang na natin to, pang 5 na, no? Congratulations kung napanood niyo yung serye natin dito. Now, meron kasi ako mga nababasa sa comment section na dapat daw hindi natin inaape or binubuli yung mga Nepo Babies. Ako kasi naiintindihan ko yung galit ng tao. I don't think na misplaced yung galit mo na ikaw na nagtatrabaho ng 9 to 5 at yung tax money mo ay napupunta sa mga proyektong walang kwenta. And isa nga sa mga pinangalanan nun ni Pangulong Marcos ay yung kumpanya ng tatay ni Jamie Cruz na Santo Cristo Construction. Okay, so siya yung anak ni Mr. Noel Cruz. Kaso nga lang talaga grabe yung mga comments. So titingnan muna natin yung mga memes na nagdaan tungkol sa kanya, tapos isa-isahin natin, okay? Yan, di ba? So, okay, so, well, medyo malaki kasi si Miss Jamie dito, voluptuous na tinatawag. Pero, of course, hindi yun kasi yung ano natin hindi kasi yan yung criticism dapat na ginagawa natin. Dapat nagfo-focus tayo dun sa ginawa. Pwede naman natin kasi siyang i-criticize dun sa ginawa niya. And kapag iniinsulto na natin yung looks niya, sa tingin ko that is unfair. Pero again, naiintindihan ko kayo kung bakit nagagalit kayo kasi nga 9 to 5 yung trabaho ng bawat isa sa atin and ang tataas ng presyo ng bilihin and ilan-ilan doon sa mga taxes natin ay napupunta sa mga ghost project. So, I don't think naman na mali yung anger nyo, pero I just would like to remind everyone to temper their anger. So, tama na yung kwento. Tama na kwento mo, Nico David. Tumingin ka na ng mga comments. Ayan. So, makita natin siya. Para sa akin, decent naman yung yung itsura niya. Kaso nga lang talaga, ayan, Jamie Cruz feed check, flood fund fashion, di ba? So, ayan. So, inaasar na siya ng maraming tao rito. And of course, nakaka-apekto yan sa mental health ng isang tao. Pero again, paano naman yung mga naapektuhan ng baha, di ba? Ito, sabi dito ni Yes sa D&D, it's giving Lady Glitter. Samahan nyo naman, guys. Certified linta, sabi ni Torres Ed. Isabella Cruz, the gluttony is strong with this one. Mali naman yon. Sabi ni Edige, Gasul ba to? When you have all the money but can't afford a gym membership. Meron naman kasing, alam nyo kasi, eto lang and I am speaking from experience. Actually, minsan kasi kaya ka tumataba, it's a hormonal problem minsan. Sa babae, pwede may PCOS or pwedeng diabetic ka or pre-diabetic ka na madaling mag-spike yung sugar mo and nagkakaroon ka ng hunger pangs. I'm just saying sa inyo na please understand. We can criticize. Tandaan natin, we can always criticize people, especially these people na corrupt official na booking sa social media. Mag-file ako ng Cyberlife. Hindi naman gano'n. Meron pa rin naman silang karapatan. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo you have to temper your comments, mga lords. Kasi pag nadali ka dyan, baka makasuhan ka. And mahal ang kasuhan sa Pilipinas. I'm just saying sa inyo. Sabi dito ni Lourdes Sarmiento, laki mong yan, di ako naniniwalang diabetic. Hindi, pwede na, baka kasi may ibang condition siya or baka nasa lahi nila kasi hereditary din kasi yung obesity. Sa pamilya namin, meron din matataba na malalaki I believe sa mother side ko. But, meron namang solusyon dyan, which is diet and exercise. Nakikita nyo naman, kaya ako talaga pagka nararamdaman ko, nung 2023-2024 lang talaga sobrang busy ako pero I found ways para makaalis ako dun sa sitwasyon ko na yun. Konti-unti, di ba? Pero I can say the same dito kay Jam. Maybe, baka ganun din yung sitwasyon niya. Who knows, di ba? Busog na busog ang ating Disney princess. Guard may so sabi ni J. Anthony. Ito, Lifeway Dental Clinic. Walang yan. Dental clinic pa talaga. May cellphone number pa. Tindi mo. Ito, tumaba sa Ghost Project, legit na baby crocs. Ano naman yan? I believe naman na unless napanood ko, please guys, panoorin nyo yung content ni Fiscal EJ in relation dito. Kung wala naman silang kinalaman doon sa
doon sa mga kumpanya ng tatay nila, hindi sila asignatory doon sa corporation, wala silang liability. Pero gets ko yung idea nyo kung bakit nyo sila nagagalit kayo sa kanila. I think yung anger nyo naman is well placed. Ibig sabihin, gets ko kayo. And kung nagfo-flaunt naman talaga sila ng yaman nila, tapos maanomalya pala yung according to the president himself, baka naman pwede nating i-temper ng konti. And let's focus on the dun sa mga principal, which is yung mga parents nila. Pero gets ko pa rin kayo. Huwag niyong isipin na hindi ko kayo sinususugan dito. Pero pinag-iingat ko din kayo kasi ako, bukod sa nademanda na ako, nagdemanda na rin ako. So, kumbaga, hindi ko naman sinasabing expert ako sa mga ganitong bagay. Pero, mas marunong ka na mag-ingat. Yun eh. Yun yung idea dun eh. And kayo, nakikita ko, talagang G kayo. Pero gets ko kayo again. And mahirap naman kasi mag-pinpoint ng isang tao eh. Pero baka kasi may masampulan. Mahirap na, di ba? Ito, sabi ni Brenda Salta Serrano, pork chop, pork barrel. Hindi naman galing yan sa pork barrel. Galing yan sa literal taxpayers money. Yung binayad dun sa Santo Cristo. Na, well, kung talagang hindi maganda yung gawa ng Santo Cristo, again, please assume that may presumption of regularity tayo eh. That's why we're investigating things. As titingnan natin kung doon sa mga ginawa ba nila, may ilan yung pumalpak doon. As far as we know, alam naman natin na baha eh. So, merong kumbaga, there is smoke kung ako yung tatanungin mo. Pero again, that is under investigation and kailangan natin dumaan sa due process. Okay? Relax lang lahat tayo. Mag-inay-inay tayo. Magtawanan na lang natin yung mga comments nyo. Busog-lusog brought to you by Tax ng Bayan, sabi ni Christine Lueta. Sabi ni Joy Beltier, busog na kulimbat ng Frog Project. Food control. She love porks and pickle meat. Dadiana, ayan, grabe oh. Looks like melted ice cream, sabi ni Glenn. Yan, ano yun, kabuteng meten. Yung iba hindi ko na, eto ba, si Valentin Rosales neck not found, sabi ni Valentin Rosales. Aba, nakikisali si idol mong Michael Jackson Michael Jackson ng Pinas. Yay! Tingnan natin dito sa sa iba naman. Si Kwento ni galing to sa post ni Kwento Maldita and this dito naman. Galing to sa post ni Jay Lopez. Sabi dito ni Jay Lopez. Ayan, kamukha niya daw yung ano ba yan? Hindi na kasi ako nanonood ng mga ganyang cartoons eh, di ba? So dito tingnan natin yung mga Bisaya Tagalog on this post. Ayan pa isang yan. Hindi ko maintindihan yan. Ba't nag-aaway ang Bisaya Tagalog? Alam nyo, sabi nga sa kanta, hindi pulat dilaw ang magkalaban, hanggat na rin ang dugbok sa kahirapan, habang may tatsulok at sila ang nasutuktok, di magbabago itong, hindi ko nakaalam yung lyrics nun eh. Pero, ang punto nung kantang yon, wag tayo mag-away-away sa paniniwala. Wag tayo mag-away-away dahil DDS ka, dilawan ako, or pinklawan ako. Wag ganon, tol. Kasi iisa lang naman yung kalaban talaga natin, which is yun nga, yung mga nangyayari sa bansa, 'di ba? And again, I am not perfect in any form or way, pero ang sinasabi ko lang, sana mag-focus tayo dun sa mga totoong problema ng ating bansa. It's a good start itong mga ganitong pangungol out nyo sa mga anak ng mga, sabihin na nating mga government employees, government contractors, government officials, mga government personalities. Natutuwa ako dahil meron kayong ganyang initiative. But then again, please temper your comments. I mean, at this point kasi hindi ko na siya mapipigil talaga sa dami. Pero at least man lang kung narinig nyo to, okay, pag-focus tayo dun sa dun sa criticism natin sa kanya, which yun nga, yung it's too much flaunting, di ba? Hindi naman magandang i-flaunt natin yung well, in my opinion, taxpayers money, di ba? So, lawas murag aparador, sabi ni Michael Morales. Grabe, Diyos mio, Marimar, por favor.
Anyway, mga kamads, mga kaibigan, yun lang naman po yung sa akin for today. Grabe talagang mga nangyayari sa bansa natin. Hopefully, hindi tayo maging parang Indonesia. Let's just keep it cool, everyone. Kasi yung Indonesia ngayon, parang nagmamalaed sa one sila di ba? Yun lang naman po yung sa akin for today, gege mga lods.